Binabati ko kayong lahat. Tawagin ninyo ako sa pangalang Roel. Tubong Negros Oriental. Nasa 54 na ang edad sa ngayon. Nangyari ang kwentong ito, dekada 80. Noong mga panahong nakatira pa kami sa isang may pagkaliblib na baryo. Ngayon kasi ay nakalipat na kami pero sa parehong probinsya pa rin. Lumipat lang kami ng baryo nung may nabili kaming lupa doon. Nagsimula ang lahat isang umaga nung kinompronta kami ng isang kababaryo tungkol sa isang insidente. Galit na pumasok sa bakura namin si Mang Donato. Kababaryo rin namin at kilalang medyo barumbado sa baryo. Inaakusahan nito yung tatay ko na nagnakaw daw ng alaga nilang manok. Yung tatay ko lang daw kasi yung madalas na dumaan doon banda sa kanila kahit medyo madilim ng araw minsan. Kaya wala raw siyang ibang hinala kundi yung tatay ko lang. Nung marinig yun ng tatay ko, nagalit ito agad. Maayos po na tao yung tatay ko. Hindi ito yung tipong magnanakaw ng manok. At mas lalong napakalabo nun. Dahil kami mismo, ang dami naming alagang manok. Mas marami pa sa pinagmamayarian ni Mang Donato. Alam ko yun dahil ako mismo yung nag-aalaga sa mga manok namin. At mapapansin ko talaga kapag merong dumagdag sa mga alaga namin. Pagtayo ng tatay ko, mahinahon pa rin siyang nagpaliwanag kahit galit na rin. Ano ka ba naman, Donato? Ang tagal ko nang dumadaan dyan banda sa inyo. Ngayon mo pa talaga ako pinagdudahan. Nakita mo naman na dihamak na mas marami naman yung mga alaga naming manok. Hindi ko ipagpapalit ang kahihiyan ko para lang sa isang manok. Lalo na sa manok mo. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Sabi noon ng tatay ko. Pero nagpaliwanag naman si Mang Donato na hindi lang daw isa o dalawa yung nawawala sa kanyang mga alaga. Kung hindi daw gabi, ay baka sa umaga ninakaw. Dahil wala daw tao sa bahay nila kapag umaga. Pareho kasi silang may trabaho ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Mawalang galang na sa pamilya ninyo, Donato Pero may mga katabi kayong bahay, dalawa. Mga kamag-anak mo rin pero baka sila lang Kahit halugugin mo pa yung mga kulungan ng mga alaga namin, wala kang mapapala. Sabi noon ng tatay ko. Inisa-isa nga ni Mang Donato yung mga kulungan at wala siyang nakitang kahit ano sa kanyang mga alaga. Sa inis yata nito sa nangyari, bigla niyang sinipa ang ilan sa mga kulungan dahilan para matumba ang mga ito. Doon na hindi nakapagpigil yung tatay ko. Nilapitan niya si Mang Donato at sinuntok. Natumba yon sa may kulungan din banda. Nung akmang gaganti pa ito ay kumuha na ako ng itak dahil hindi na rin ako nakatiis pa. Sige, subukan mo. Ikaw yung nanggulo dito, Mang Donato. Wala kaming ginagawa sa'yo. Bakit mo pinagtutumba yung mga kulungan? Sabi ko po noon. Tumayo lang si Mang Donato at pinagbantaan pa nito kami. Huwag lang kayong magpapahuli. May araw rin kayo. Sabi pa nga nito na parang hindi pa rin kumbinsido na hindi nga totoo ang kanyang hinala sa amin. Umalis itong galit na galit. Grabe naman. Sa lintik na manok lang na yan, magkakaroon pa tayo ng kaaway. Sana binigyan na lang natin. Total, ang dami naman nating manok. Sabi ng tatay ko noon. Akala namin noon hindi naman lalala dahil ganon talaga si Mang Donato. Pero mali kami dahil isang araw, naglalakad kami ng tatay ko papunta sa lupang aming sinasaka. Nung makasalubong namin yung tatay ni Mang Donato, tawagin natin siyang Lolo Eduardo. Hinarang po nito kami at ang sabi nito, ang lakas ng loob niyong suntukin yung anak ko Mag-ingat-ingat kayo. Baka hindi ninyo kilala ang binabangga ninyo. Pagbabanta pa po nito. Hindi na sumagot yung tatay ko. Hindi namin pinatulan. Lalo at uugod-ugod na nga rin yung matanda na ito.
Hanggang isang gabi po, Sir Dan. Nagulat kami nung pag-uwi ng tatay ko. Puno na ito ng galos. Pagpasok nito sa pinto, ang sabi agad nito, tinambangan ako. May nanambang sa akin. Buti na lang at ito lang yung aking tinamo. Nasaksak ko rin yung nilalang. Sabi agad ng tatay ko noon. Sino ba, tay? Tanong ko naman. Hindi ito sino, kundi isang aswang. Tinambangan ako sa daan. Bigla na lang may hayop na umatake sa akin. Malaki at nagliliwanag yung mga mata. Mabuti nga at meron akong dalang armas. Kumaripas ito ng takbo palayo nang magawa ko rin siyang saksakin. Sabi pa ng tatay ko noon. Yung kanyang kamay yung merong mga galos. Parang mga kalmot pero mababaw lang. Sinabi ng nanay ko noon na humingi na kami ng tulong sa barangay pero pinigilan siya ng tatay ko dahil hayop yung umatake sa kanya. At wala naman daw talagang maniniwala sa amin na aswang yon na nagpalit lang ng anyo. Gayon pa man, sigurado raw yung tatay ko dahil hindi daw talaga yon ordinaryong hayop at parang kilala daw siya na inabangan daw talaga siya. Kung kilala ka nun, sino? Tanong ko pa noon. At ang sabi ng tatay ko, iisang pamilya lang naman daw yung kalaban namin at yun lang daw talaga ang kanyang naiisip. Nabigla ako noon dahil parang ang labo lang na aswang talaga. Pero kung iisipin ngang mabuti, sila lang naman yung merong motibo. Tinanong ko yung tatay ko kung saan niya banda nasaksak at sa katawan lang daw. Sa tingin raw ni tatay, yung matanda talagang si Lola Eduardo ang kanyang nakaengkwentro. Malabo daw na si Mang Donato at baka yung tatay daw talaga nito. Hindi naman malubha ang mga sugat ng tatay ko kaya napagkasunduan naming puntahan ng palihim yung bahay ng matandang si Eduardo. Itong bahay niya na ito ay katabi lang din ng bahay ng kanyang anak na si Mang Donato. Ang sabi ng tatay ko, titignan lang daw namin at hindi kami maghahanap ng gulo. May gusto lang daw siyang makumpirma. Pumayag naman ako noon, Sir Dan. Umalis kami ni tatay na itak lamang yung aming dala. Ang sabi sa akin ng tatay ko, titignan lang daw namin sa bahay nila at kung medyo delikado daw ay piliin naming umalis na agad. Umalis nga kami ni tatay. Ang balak namin ay makumpirma lang kung aswang ba talaga yung pinaghihinalaang matanda. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon. Yung galos ng tatay ko, binaliwala lang muna niya dahil lang mahalaga ay mapuntahan agad namin yung bahay ng matanda. Pagdating namin doon banda, may ilaw pa sa loob ng bahay nila Lola Eduardo. Sa bahay naman nila Mang Donato ay patay na yung mga ilaw. Naanimoy natutulog na yung mga ito. Ganon rin sa isa pang bahay. Nakamag-anak din naman nila. Marahan kaming lumapit ng tatay ko sa bahay ng matanda. Inuna namin sa kusina pero wala kaming makitang tao nung sumilip kami doon. Tapos mayroong mga nagsasalita sa may bandang kwarto. Doon kami sa may bintana pumwesto ng tatay ko para makita namin yung nasa loob. Una siyang sumilip, Sir Dan. At nung sisilipin ko na rin sana, hinawakan ako agad ng tatay ko sa balikat ko at ibinalik sa pagkakaupo sa may ilalim banda ng bintana ng kwarto. Parang namutla bigla yung tatay ko noon. Nahalatang biglang natakot o kinilabutan. Yung nasa loob ay parang sina Lolo Eduardo at ang kanyang asawa. Nag-uusap yung mga ito at kinilabutan na rin ako nung marinig kong tugmang-tugma ang kanilang pinag-uusapan sa mga nangyari. Ang sabi pa ng matanda, hindi ko inaasahan na meron siyang armas. Noong inatake ko siya, agad niya akong sinaksak. Buti at hindi ako napuruhan. Sabi pa ng matandang si Lola Eduardo. Kumpirmado talaga. Pero dahil hindi nga ako mapakali, bigla pa rin akong sumilip
kahit pinagbawalan na nga ako ng tatay ko. Bagay na pinagsisihan ko rin. Dahil nung sumilip po ako, nakita ko ang kahindik-hindik na eksenang kailanman hindi ko talaga makakalimutan. Pagsilip ko, nakita ko si Lolo Eduardo. Nakahubad ang damit pangitaas at merong sugat sa kanyang katawan. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong humahaba yung dila ng matanda at mabilis po nitong dinidilaan ang kanyang sugat sa kanyang katawan. Pakiramdam ko noon, nanlalaki yung ulo ko dahil sa kaba at talagang nanginginig yung katawan ko. Kitang-kita ko po talaga. Dinidilaan ni Lolo Eduardo yung kanyang sariling sugat. Gusto ko nang umalis noon, agad-agad. Kaya tumigil na ako sa pagsilip at sinenyasan ko nga yung tatay ko na umalis na kami. Ngunit bago pa man namin yun magawa, napasigaw po ako noon nung sa may bintana ay merong biglang nagsalita. "Sinong nandyan? Akala nyo ba hindi ko kayo mararamdaman?" Sabi pa ng matanda. Nakayuko ako noon at nung tumingin ako sa may bintana, naroon po yung matanda. Nakasilip at nanlilisik yung mga mata. Talagang kinilabutan ako noon. Napasigaw ako ng ilang ulit dahil nagulat nga ako at natakot. Hinila ako ni tatay noon, mga ilang hakbang palayo doon sa bahay. Alam na nga namin yung pagkatao ni Mang Eduardo. Nagsalita pa yung tatay ko noon. "Alam na namin, Mang Eduardo, pero wala kaming balak na makipag-away." Sabi pa ng tatay ko kay Lola Eduardo na agad na ngang lumabas ng kanyang bahay. Galit na galit ito nung lumabas ito. At yung sugat niya na nasaksak nga ng tatay ko, tumigil na sa pagdurugo. Naani mo yung may epekto talaga yung pagdilang ginagawa niya roon. Ang lakas ng loob niyong pumunta pa dito pagkatapos ng mga nangyari, sabi nung matanda. Kaya sumagot naman yung tatay ko. "Inatake mo ako, kaya prinotektahan ko lang din yung sarili ko. Wala kaming ginagawa sa inyo. Pati yung mga alagang manok ni Donato, wala rin kaming kinalaman doon. Nasuntok ko lang siya dahil nanggulo siya. At kung sakaling atakihin mo kami dito, ipagtatanggol namin ang sarili namin." Sabi noon ng tatay ko na hawak-hawak na ang kanyang itak. Nagulat na lang ako nung meron pang isang nagsalita. Si Mang Donato. Ang sabi nito, "Hindi na kailangan. Alam ko na yung totoo. Umalis na kayo dito. Alam kong wala kayong kinalaman sa pagkawala ng mga alaga ko." Sabi pa nga noon ni Mang Donato. Nagalit noon si Lola Eduardo at ano ba raw yung pinagsasabi ng kanyang anak. Pero sinagot siya ni Mang Donato. "Huwag ka nang magmaang-maangan, tay. Ikaw yung may gawa. Nakita ka raw ng asawa ko. Kinakain mo yung mga alaga kong hayop dahil isa ka palang aswang. Natakot lang yung asawa ko na sabihin agad sa akin yon. Di ba tama ako? At yung sugat mo, na paano ba yan? Totoo di ba? Inatake mo sila kaya nagkasugat ka ng ganyan." Galit na sabi ni Mang Donato na mukhang nagulat din ng malamang aswang ang kanyang ama. "Ruel, umalis na kayo ng tatay mo. Ako nang bahala rito. Pasensya na sa nagawa ko nung nakaraan. Akala ko talaga may kinalaman kayo eh. Barumbado lang ako pero marunong akong tumanggap ng pagkakamali." Sabi pa nga ni Mang Donato noon at pinaalis na nga niya kami. Hinarang din niya ang tatay niya na parang gusto pa rin nga kaming habulin. Habang naglalakad palayo, narinig naming sinasabi ni Mang Donato sa kanyang ama na kapag hindi pa rin daw ito kumalma, ay siya na mismo yung magpapakalat sa tungkol sa pag-aswang nito. Nakauwi naman kami ng maayos ng gabing yon.
Nanahimik lang kami noon at hindi naman kami pinakialaman ulit ni Lolo Eduardo. Nung mamatay po yung matanda noon, napansin namin ng tatay ko na panayang pabalik-balik ng albularyo sa kanilang bahay. Kasama si Mang Donato. Baka humingi sila ng tulong tungkol sa pag-aswang ng kanyang ama. Siguro para wala na ring tumanggap pa doon. Yun yung duda namin. Hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Delio. Tubong Masbate at dito na rin po talaga tumanda. Ako ay nasa 50 na rin po. May asawa na at malalaki na rin po yung mga anak. Nangyari ito noong ako'y binata pa, dito sa isang baryo sa Masbate, na noong araw ay may tuturing talagang liblib na baryo. Kilala ang pamilya namin na nagtitinda ng mga kakanin. Lahat na yata ng kakanin noon na maisip ko, ginagawa at ibinibenta ng pamilya ko. Sa 4 po kasing magkakapatid, 3 po doon yung babae at ako lang po yung solong lalaki. Bali yung nanay ko po at 3 kapatid ang nag-aasikaso po doon. Isama pa po yung 2 ko ring mga pinsan na babae, pati na rin po yung tatay ko na tumutulong din po. Ako naman po ay minsan lang din pong tumutulong. Marami po kasing bumibili at umu-order na pumupunta pa po talaga sa bahay kahit may pagkaliblib nga po yung baryo namin. Parang supplier na rin po kami noon sa ibang mga tindahan, kung saan pinapatungan lang po ng mga ito ang produkto po namin para syempre kumita rin po sila. Ganon po yung kabuhayan po namin noon. Nakakalungkot lang pong isipin na nung mawala na po yung mga magulang ko, nawala na rin po ng gana yung mga kapatid ko na ipagpatuloy po yon. Pero bago po nangyari yon, may karanasan po kami sa isang aswang na talagang una ko pong naalala simula po nang makinig ako sa mga kwento dito. Ang bahay po namin noon ay nag-uumpisa pa lang pong ipaayos, kaya may parte po na yero at meron naman pong parte na pawid pa rin po yung bubong. Dahil hindi pa nga po napapalitan lahat. Isa po ito sa mga naalala ko. Lalo at kami lang po ni tatay noon ang nagpalit ng yero sa isang side po ng bubong namin. Karamihan po sa mga bahay noon doon sa baryo, talagang pawid pa po. Meron din pong alam kasi sa pagkakarpentero yung tatay ko noon. Ako naman po ay alalay lang din. Araw-araw po, may mga nagpupunta po noon sa amin para bumili ng mga paninda po naming kakanin. Isang hapon, nagbabantay po ako noon ng anak ng Ate Jenny ko. Dahil sa amin pong magkakapatid, ang panganay lang po naming si Ate Jenny noon, yung merong anak nang mangyari po itong kwento. Wala pa pong kwenta yung napangasawa niya noon. Dahil bukod sa walang alam na trabaho, hindi talaga naghahanap buhay. Madalas rin pong nakahilata lang po sa bahay nila o di kaya naman po ay nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada na puro po mga lasenggo. Kaya pati sa pagbabantay ng anak nila noon, na ilang buwan pa lang nga ng panahon po na ito, madalas po sa akin po napupunta. Ang bahay po nila Ate Jenny ay medyo malapit lang din po sa bahay namin. Mga nasa 3 minutong lakaran lang po siguro. Tuwing gabi po, nakaugalian na po namin ng mga kaibigan ko na doon tumambay sa may harap lang po ng bahay namin. Dahil may malaking puno po ng mangga doon na meron pong mga upuan sa ilalim. Nagkukwentuhan at asaran lang po kami din. Wala pa pong TV noon. At wala din po kaming hilig noon na makinig sa radyo. Isang gabi habang nakatambay po kami doon, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa ate ko. Yung malakas po na sigaw na alam mo talagang may hindi magandang nangyari. Sigurado po kami noon na doon po yun sa kanilang bahay. Dahil kilala ko rin po
yung boses po ng ate ko. Agad po akong tumalon noon sa sangang kinauupuan ko sa puno ng mangga. Sabay nagmadali po akong tumakbo sa bahay po nila ate. Bago po ako tumakbo, sinigawan ko po yung tatay ko tungkol doon. Sumunod naman din po sa akin ang mga kaibigan ko. Pagdating ko po doon, agad ko pong tinawag ang ate ko at nanginginig pa po yung boses po nito. Nung magtanong po siya kung ako ba daw talaga yon. Ilang beses pa po siyang nagtanong na hindi ko alam kung bakit. Na parang naninigurado po siya na ako nga po yung tumatawag sa labas. Nung pinagbuksan po niya ako, nakita ko pong nanginginig po talaga ang kamay nito. Ate, ano bang nangyari? Tanong ko po noon sa kanya. At ang tangi po nitong tugon, merong aswang bunso. Merong tiktik sa bubong kanina. Paulit-ulit po niyang sabi noon. Nahalatang takot na takot pa rin po ito. Lalo at wala na naman po doon yung magaling niyang asawa ng gabi po na iyon. Ayon sa kanya, pinapatulog na raw niya ang bata at kinakanta-kantahan. Nang bigla raw siyang makaramdam na parang may naglalakad doon sa itaas ng bubong. Yung gasera na lang daw sa kwarto yung nakasindi noon. Dahil mukhang matutulog na nga raw po yung bata. Maya-maya pa, binaliwala pa po niya dahil medyo napapapikit na rin daw po siya. Nung bigla raw po niyang napansin na parang may gumagalaw sa itaas ng bubong na gawa sa pawid. Kinabahan daw agad siya pero nagkunwari siyang natutulog habang nakadilat pa rin ng bahagya ang kanyang isang mata. Tinitignan daw niyang parang may humahawi daw ng pawid doon sa isang parte ng bubong sa taas mismo ng kanilang kinalalagyan ng pamangkin ko. Tinitignan daw yung mabuti ni ate hanggang sa napansin niyang tuluyan ng nahawi ang pawid doon banda at nakita nga niya yung gumagawa nun. Doon daw sa hinawing pawid nakita ni ate Jenny ang isang imahe ng mukha ng kung anong nilalang na talagang kakilakilabot. Siyempre may gasera pa sa kwarto kaya naaaninag niya. Yung balat daw talaga na sobrang itim na itim. At ang una pa daw na sumilip ay yung mapupulang mata at nakita din ni ate yung pahaba daw ng uso nun na nakapasok ng araw sa hinawing parte ng pawid ng bubong. Grabe na raw ang kaba ng ate ko noon na nag-uunahan na ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha pero hindi daw niya magawang sumigaw o magsalita. O kahit man lang gumalaw. Nanginginig daw ang kanyang buong katawan dahil sa kaba. Lalo na nung mapansin po niya na may maitim at mahabang bagay na unti-unting bumababa papunta sa kanila ng pamangkin ko. Na galing mismo sa bunganga nang nilalang sa taas ng bubong. Hindi daw makagalaw si ate noon na parang naunahan siya ng takot. Ngunit kahit isang mata lang ang bahagyang nakadilat, nakikita daw talaga niya ang nangyayari. Lalo at may gaserang nakasindi sa loob ng kwarto. Dahan-dahan daw na bumababa ang dila at itim na itim daw yon na animoy isang napakaliit na ahas o parang uod. Sentro daw po yon sa pwesto ng bata. Ngunit nang malapit na raw yon, naabot na ng kamay ng ate ko. Doon na raw niya pilit na nilabanan ng takot at gumalaw na raw siya. Sabay sinubukan niyang hilahin ang malamang ay dila nga po ng aswang. Ngunit nung hinawakan po niya, sobrang dulas daw po nun. Na kahit mahigpit yung kanyang hawak, hindi man lang niya nagawang hilahin, Sir Dan. Ang talim daw ng tingin sa kanya ng nilalang. Pero dahil sa kanyang pagsigaw na ginawa, nagdalawang isip din siguro yung aswang na talagang umatake. Siguro narinig o nakita din po ng aswang na agad kaming nagtakbuhan doon nung sumigaw po yung ate ko. Itinuro pa ni ate ang parte kung saan sumilip yung aswang
At klaro po talaga yon na hindi pa nakabalik ang mga pawid sa pagkakahawi po doon. Sasabihin ko pa lang po sana na doon na matulog si ate sa bahay namin. Dahil mukhang wala namang balak umuwi ng maaga ang magaling niyang asawa. Nang bigla po kaming makarinig ulit na parang meron po talagang naglalakad sa bubong. Yung tipong mabigat na latang kakaiba. Mukhang habang abala si ate sa pagpapaliwanag sa nangyari ay hindi naman pala umalis doon ang hayop na aswang na yon. Agad naming isinara ang pinto at sinabihan ko ang mga kaibigan ko noon na kumuha ng kahit anong armas. Ngunit sa punto po na yon, halos sabay talagang dumating si tatay at ang asawa ni ate. Sumigaw po noon si tatay na kung ano nga ba daw yung nangyari. Habang yung asawa naman po ni ate, naabutan pang merong kung ano doon sa itaas ng kanilang bubong kaya napasigaw din po ito. Doon na po namin narinig noon na parang meron pong tumalon mula sa bubong. Nang makita po siguro nito yung aking bayaw, mabilis po itong tumakas. Iyak po ng iyak noon si ate na halatang na-trauma po talaga sa kanyang nasaksihan. Kahit sino naman po siguro, matatakot po talaga. Sinabihan po sila ni tatay na doon na muna matulog sa amin. Pagdating po namin sa bahay noon, napansin po naming medyo nilalagnat po yung bata. Siguro ay matagal na po siyang sinusubukang kunin ng aswang po na yon. Inaaswang na po niya at binabalik-balikan. Kinaumagahan po niyan, agad pong nagtawag ng albularyo. Napag-usapan po naming walang magsasalita sa amin ng kahit ano. At hayaan ng albularyo na magsabi ng kanyang malalaman nung tignan niya ang bata. At ang unang salitang sinabi po ng albularyo pagkatapos niyang tignan ng aking pamangkin, walang iba kundi Tik-Tik. Yun din talaga ang una nitong sinabi. Ayon sa kanya, binibisita daw sila ate ng Tik-Tik. At isa raw ito sa mga dumadayo doon sa bahay para bumili ng mga paninda naming kakanin. Mukhang nakursunadahan talaga nito ang bata dahil nakikita daw niya sa tuwing napupunta siya doon. Sinabihan namin ng albularyo noon na wag na munang umuwi at baka pumunta doon sa bahay ang aswang na yon ng araw din na yon syempre para kunwari ay bumili ulit ng kakanin. Pero makikibalita lang din. Mga bandang 9:00 po ng umaga, meron pong isang babaeng dumating na sobrang pamilyar po sa amin dahil madalas nga pong bumili ng kakanin sa bahay. Nakaangkas po siya sa isang lalaking sakay po ng isang motor. Napatayo po ang albularyo noon nang makita po niya ang babae na ang ibig sabihin po, yun na po yung aswang na inaabangan namin. Pero agad din po siyang napansin ng babae po na yon bago pa man po ito makababa sa kanyang sinasakyan. Naagad-agad din po niyang pinalis ang driver na halatang naramdaman po nito na albularyo po yung kasama namin. Mabilis po yung umalis na wala man lang po kaming nagawa. Lalo at wala naman din po kaming masasakyan para habulin po yon. Sigurado po ang albularyo na yun na raw yung hinahanap namin. Pero hindi namin alam ang pangalan ng babae at kung saan siya nakatira. Siyempre sa dami po ng pumupunta doon, hindi na po namin inaalam ang mga pangalan ng lahat o kung saan ba ito nakatira. Simula po ng araw na yon, hindi na po bumalik pang muli doon ang babaeng yon. Yung bahay din po nila ate, nilipat po namin sa mismong tabi lang po ng bahay namin. Lalo at kubo lang din po yon. Binuhat lang po namin kasama ang iba pang kababaryo. Dito na rin po nagtatapos ang kwento kong ito. Salamat po kung tinapos mo po ito. Paalam. Magandang araw po at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig na kagaya ko na laging nag-aabang sa mga kwento po ninyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Nilo.
Tubong kapis po ako at palagi pong nakikinig sa mga kwento po ninyo. Sa baryo po namin, may isang pangyayari po noon kung saan yung tatay ko po mismo yung nakasaksi o nakaengkwentro po ng isang matandang aswang. Nangyari po yung kwento po na ito noong dekada 90 pa po. Noong mga panahon po na yon, bata pa po talaga ako. Ako pa lang po yung anak nila noon. At nasa mga 9 o 10 taong gulang daw po ako. Yung kapatid ko po kasi na babae, bali bunso na rin po namin. Mga 10 taon din po yung agwat namin. Siyempre, dinala pa po siya ng 9 na buwan sa sinapupunan. Wala na raw po kasing balak na mag-anak yung mga magulang ko noon. Pero nung nasa mga ganong edad daw po ako, palagi raw po akong nagsasabi kung pwede bang magkaroon pa ako ng kapatid. Kaya sinubukan po ulit nila na makabuo pa ng isa pa. At mas swerte naman po na naging babae po yon. Ang tatay ko nga po pala ay isa pong barangay tanod. Parang kung baga siya po yung hepe ng tanod noon sa baryo po namin. Kaya may mga gabi po talaga noon na kahit ako ay naaalala ko pong kahit alanganing oras, tinatawag po yung tatay ko para rumisponde. Kapag halimbawa may nagkakagulo o may kailangan silang awatin o damputin para ikulong doon sa maliit na kulungan sa may barangay hall. Kinaklaro ko lang po ginagawa lang daw po nila yon kapag hindi na talaga maawat ang tao at nagiging sobrang bayolente na. Bale, kinukulong muna doon hanggang sa dumating na yung mga pulis para damputin po talaga yon. Kaya ko po ito sinasabi dahil isang gabing may kinulong po sila doon nang magsimula po yung lahat sa kwento po na ito. May kababaryo daw po kami noon na itago po natin sa pangalang Arman. Nung panahon daw po na yon, iniwan daw itong si Arman ng kanyang asawa at anak sa hindi raw matukoy na dahilan. Biglaan na lang daw na umalis sa pagkakaalala ng tatay ko. Kaya syempre, masama yung loob ni Arman at medyo hindi niya matanggap ang mga nangyari. Kaya palagi raw itong nagiinom. Isang gabi po ay pinaghahamon po nito yung kapatid po ng tatay ko. Bale, tito ko na rin po syempre. Na wala naman daw pong ginagawang masama doon po sa Arman po na ito. Nagsimula po niyang subukang sunugin ang bahay daw po nila tito. Kaya sila po ng tito ko yung nagkagulo. Mabuti na lang at nakapunta agad sila tatay para awatin yon. Dahil babarilin daw talaga ng tito ko si Arman noon. Ang nangyari po noon ay kinulong po nila tatay si Arman. Nung nandoon na raw po sila sa may kulungan po sa may barangay hall, na ginawa lang nga po para sa mga ganong pagkakataon, bigla daw dumating yung tatay ni Arman na itago po natin sa pangalang Lolo Tonyo. Habang nakakulong ay nagwawala pa rin daw si Arman at talagang bayolente. Inutusan daw po ni Lolo Tonyo sila tatay na pakawalan yung kanyang anak. Pero syempre, hindi po pumayag sila tatay na sinangayunan naman daw po ng kapitan ng barangay. Kasi nga, pinatawagan na raw ng pulis para damputin dahil nasunog raw talaga yung bahagi ng bahay nila tito. Nung hindi mapagbigyan si Lolo Tonyo, ay galit na galit daw ito at pinagmumura niya sila tatay. Si tatay daw talaga yung pinag-initan nito. At pinagbantaan pa na pagbabayaran daw ni tatay ang kanyang ginawa sa anak daw nito. Samantalang ginawa lang naman ng tatay ko yung kanyang trabaho. Naalala pa raw ni tatay yung napakatalim na tingin ng matanda bago raw ito umalis. Pero talagang kinuha ng mga pulis si Arman at kinulong daw doon sa bayan. Nung sumunod daw na mga gabi, habang nagroronda sila tatay, panay raw po yung pagsunod sa kanila ng isang wakwak. Yun bang tipong kahit saan raw po sila magpunta,
Naririnig talaga nila na parang sinusundan nga po sila. Iba po kasi talaga yung tunog po ng wakwak kaysa po doon sa tunog po ng ibon. At ganun raw po yung naririnig nila tatay noon. May kasama din po si tatay noon na 2 pang tanod. Nung nasa parte na raw sila na medyo madilim na at wala masyadong mga bahay, nakarinig raw po talaga sila ng pagaspas. At bigla raw po silang ginulat ng kung anong nilalang na biglang lumapag sa sanga ng puno ng mangga. Nung bumagsak daw po yon doon, yung mga maliliit daw na ibon at iba pang mga insektong nandoon sa puno, talagang nag-alisan daw po. Nabulabog daw talaga yung mga ito. At yung mga dahon daw ng puno, nagkandahulog daw sa lupa. Na halatang kung anong man ang biglang lumapag ay may kalakihan nga po talaga. Sulo lang daw po yung gamit nila tatay noon. Wala pa silang mga flashlight kaya sabay-sabay daw po nilang inangat yon para subukang makita ang kung anong biglang lumapag doon sa sanga ng puno ng mangga malapit sa kanilang kinalalagyan. Ngunit bago pa man nila magawang makita ng malinaw ang gusto nilang makita, bigla raw lumipad yung nasa puno. Noong itinaas nga nila tatay ang kanilang mga sulo, bagya daw nilang nakita ang anyo nun, na ayon pa kila tatay, wala raw duda na isang wakwak o isang uri ng aswang na merong malapad na mga pakpak. Pero kaya rin daw na magpalit ng anyo sa ibang hayop. Ayon kay tatay, parang tinakot lang daw sila nun, na halatang wala pa namang balak na atakihin sila. O baka dahil nag-aalangan kasi 3 nga rin sila tatay. At baka hindi rin sigurado yung aswang kung meron bang dalang baril sila tatay. Nung nakauwi na daw si tatay at makapag-isip-isip, isang tao lang talaga ang pumasok sa kanyang utak. Walang iba kundi si Lolo Tonyo. Pero sa pagkakaalam daw ni tatay noon, hindi naman aswang yung matanda. Kaya malabo na siya ngayon. Pero bigla daw sinabi ni nanay na minsan ng araw na ikwento ni Arman habang nagiinuman sila sa may tindahan, na isang araw aswang yung tatay niyang si Tonyo. Narinig lang ni nanay dahil nagkataong bumili siya sa may tindahan. Pinagtawanan lang daw si Arman ng kanyang mga barkada, kahit iginigiit daw po nito na yun talaga yung totoo sa pagkatao ng kanyang ama. Dahil nga po sa sinabing yun ni nanay ay napaisip po yung tatay ko na baka si Lolo Tonyo ng araw yung aswang na nakita nila habang rumuronda sila ng kanyang mga kasamahang tanod. Kaya ang nangyari po noon, mga ilang araw na po yung nakalipas. Isang gabi pong habang pauwi si tatay galing sa kanyang kumpare. Medyo nakainom po siya kaya naisip daw po niyang daanan si Lolo Tonyo para direkta talagang tanungin. Wala namang pakialam yung tatay ko noon kasi nga nakainom ito. Bilog ang buwan ng gabing yon at hindi nga inaasahan ng tatay ko ang kanyang maaabutan. Paglapit daw kasi ni tatay doon sa bahay, doon daw banda sa may likod ng bahay, ay agad siyang may napansing gumagalaw. Mabuti na lang daw at wala siyang dalang sulo dahil maliwanag nga ang buwan. Kaya hindi siya agad napansin nun at tahimik lang siyang nagmasid habang nagtatago doon banda sa may balon sa tabi lang din ng bahay. Ayon pa kay tatay, nung una daw parang hayop lang yung gumagalaw, na parang meron itong kinakain doon sa may damuhan. Nakatayo daw yung hayop doon at halata daw talagang abala sa kanyang kinakain. May kalakihan daw po yun na talagang kakabahan ka agad. Sa kaba ng tatay ko, medyo nahimasmasan daw siya sa kanyang ininom. At sa takot nito na baka maamoy siya ng hayop, yung putik daw doon banda sa may balon, pinahid ni tatay sa kanyang balat.
Narinig lang din daw niya iyon sa mga matatanda. Kahit nga medyo may amoy daw yon dahil laging ang basa yung lupa doon banda sa may balon. Pinahid daw talaga ni tata yung putik sa kanyang balat. Kakaiba daw kasi talaga yung hayop. Maya-maya pa ay lumipat daw yun ng pwesto. Habang mabilis daw na hinila ng hayop ang kanyang kinakain gamit ang bunganga nito. Kitang-kita raw ni tatay noon na parang isang kawawang aso. Yung hila-hila nito papunta na po doon malapit sa pinto sa likod ng bahay. Kaya kinailangang marahan ding lumipat yung tatay ko ng pwesto para mas makita niya. Sa ilang segundo daw po na iyon na lumipat din nga si tatay. Pagsilip daw niya, isang matandang lalaking walang saplot na raw ang nakadapa at kumakain doon sa hayop. Takang-taka yung tatay ko kung paanong yung malaking hayop biglang naging tao. At nung tignan niyang mabuti, kilala daw po niya yon. Walang iba kundi si Lolo Tonyo. Nang makita daw po ni tata yon, bigla raw napalitan ng galit yung nararamdaman niyang kaba. Lalo at nakainom nga po ito. Lumabas raw po yung tatay ko sa kanyang kinalalagyan at sumigaw po siya agad. Sabay bunot sa kanyang dalang patalim at talagang sumagi daw sa utak ni tatay noon na papatayin niya yung matanda. Dahil nung tinakot daw sila ng aswang, talagang nag-init yung dugo ni tatay. Kaya nang malaman niyang aswang nga talaga si Lolo Tonyo, hindi siya nakapagpigil. At naisip po nito na baka yung matanda nga yung wakwak na kanilang nakita. Nung sumigaw daw si tatay, bigla daw napaatras yung matanda at napatayo. Habang balot nga po ng dugo yung bunganga at katawan nito dahil sa kinakain nitong hayop. Ngunit bago pa man sila magpang-abot ng matanda, bigla raw lumabas ng bahay yung bunsong anak ni Lolo Tonyo, si Anthony. At agad nga daw itong humarang. Sabay niyakap niya yung kanyang tatay at pinapasok sa kanilang bahay. Kasunod nun ay nakiusap daw ito kay tatay at walang takot itong lumapit at niyakap rin yung tatay ko. Mabait daw na bata si Anthony, kaya gustuhin man siyang saktan ni tatay ay wala itong nagawa. Ang sabi daw nito, ihahatid na niya yung tatay ko pauwi sa bahay namin. At paulit-ulit daw itong nakiusap na wag nang sabihin ni tatay ang kanyang nakita tungkol sa pagkatao ni Lolo Tonyo. At pinapangako daw niya na lilisanin raw ng kanyang ama ang lugar. Umiiyak daw si Anthony noon habang nakikiusap. Hindi tulad ni Arman, ay mabait daw talaga itong si Anthony. Kaya nung umiiyak na raw ito, ay nakaramdam raw ng awa yung tatay ko. Hinatid raw talaga siya ni Anthony sa bahay namin. At pagkatapos daw po ng gabing yon, bumalik daw talaga ulit si Anthony sa bahay para ipaalam na uuwi na sa Mindanao ang kanilang ama. Paulit-ulit rin daw nitong sinabi na kahit ganun ang nasaksihan ni tatay, hindi raw masamang aswang yung tatay niya. Yun nga po yung nangyari noon. Grabing pasalamat daw talaga ni Anthony noon dahil inilihim ni tatay ang tungkol sa kanyang ama. Nung nakabalik naman daw si Arman, yung anak din ni Lolo Tonyo na Lasenggo, pati daw ito ay pumunta mismo sa bahay para magpasalamat. Ito po yung kwento ko. Sana po ay mapili. Maraming salamat po. Hello po sa inyo. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Daniel. Nakatira dito sa isang bayan ng Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mahigit 15 taon na ang nakaraan. Nang mga panahong yon ay merong sakit yung lola ko. At yun yung naging dahilan kung bakit pumunta kami ng aking mga magulang sa lugar ng Masbate. Isa pa ay may napapabalitang mga namiminsalang kung ano sa kanilang baryo. At yung pinupuntirya yung mga sanggol, buntis
At yung merong sakit, partikular na ang mga matatanda. Kaya naman nang malaman yon ng aking ama, hindi na nagdalawang isip ang magbakasyon kami sa kanilang probinsya. Nasa edad 16 na taong gulang na po ako noon. Kung kaya tandang-tanda ko pa ang lahat ng mga kaganapang nangyari. Nung naroroon na nga kami sa baryo ng mga magulang ng tatay ko, bahagya pa akong nalungkot noon sapagkat nakita kong liblib yung lugar na kanilang tinitirhan. Malayo sa kabiasnan. Tuwang-tuwa pa naman ako noong una dahil buong akala ko ay maganda yung lugar na tinitirhan ng mga magulang ng aking ama. Sinabihan naman ako ni nanay noon na hindi kami nagpunta sa lugar ng aking ama para mamasyal. Pumunta kami doon para alagaan at asikasuhin ang mga magulang ni tatay. Kaya't umayos-ayos umano ako at huwag maging pasaway. Kasi naman ay, dapat sinabi ninyo na liblib pala itong tinitirhan nila lola. Kundi sana hindi na lang po ako sumama. Pagmamaktol kong sabi sa aking ina. Pinandilata naman ito ako at sinabihang tumigil-tigil ako sa pagrereklamo dahil nakakahiya sa mga magulang ng tatay ko kapag narinig nila yung mga sinasabi ko. Tumahimik na lamang ako at hindi na nga rin nagreklamo pa. Isang hapon nga noon, habang nagpapahinga, nilibot ko yung aking paningin sa buong paligid. Napansin kong malapit lamang yung kanilang bahay na kinatitirikan sa mga niyugan at palayan. Sa kabilang parte naman ay puro naman sakahan at meron ding mangilan-ngilan na mga kabahayan. May mga kaanak rin kaming naninirahan malapit sa bahay ni Lola. Habang nakatanaw nga ako sa malawak na kalupaan, ay lumapit sa akin yung pinsan ko. Nagkwento ito sa akin tungkol sa mga taong naninirahan sa karatig lugar na natatanaw lang rin namin mula sa aming kinalalagyan. Sinabi nito sa akin na dati pa man ay may nababalitaan na silang kababalaghan. Pero binaliwala lamang nila yon dahil sa ibang baryo naman namiminsala. Pero simula nang magkasakit yung kapitbahay nilang si Mang Simeon, ay doon na mas lalong lumala ang mga kababalaghang nangyayari. Sa kadahilanang tuwing sumasapit yung hating gabi, ay naalimpungatan na lamang bigla yung pinsan kong itong si Larry. Dahil sa bigla na lamang umanong magkakahulan ng mga aso at para bang may nakikitang kung ano sa labas ng bahay. Kapag naman bumangon raw siya, ay nakakarinig raw siya ng bulungan sa paligid na parang paikot-ikot lamang sa labas ng kanilang bahay. O kaya't minsan naman, sa hindi kalayuan ay makakarinig raw siya ng mga nagpuputulang sanga ng punong kahoy na para bang sinasadya yung baliin o sabitan. Dagdag pa niyang sabi, sobrang nakasusulasok raw ang malansang amoy na kanilang nalalanghap na umaalingasaw sa buong paligid. Nung sabihin niya po yon, aaminin kong nakaramdam ako ng takot matapos ng mga kwento ng pinsan ko. Naisip ko naman na baka gawa-gawa lang niya ang kwentong iyon para takutin ako. Kaya naman sinabihan ko siyang hindi ako naniniwala sa kanyang mga sinabi hanggat hindi ako mismo ang makaranas ng mga ganon. Hindi naman kita pinipilit kung ayaw mong maniwala, tol. Ang sa akin lamang, mag-iingat ka palagi dito, lalo na't bagong salta ka lamang dito sa lugar namin. Seryosong wika pa nga po nito. At sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung maniniwala na ba ako sa mga sinabi ng pinsan ko o hindi. Kung pagbabasihan ko po kasi ang mga itsura ng pinsan ko, napakaseryoso po nito. At kung magsalita ay kapani-paniwala talaga ang kanyang mga sinabi. Hay nako tol, baka naman guni-guni mo lang yung mga naririnig mo.
Gate ko pang sabi sa pinsan ko. Sinabihan naman ito ako na depende na raw sa akin kung maniniwala ako o hindi. Basta't yung importante, binalaan niya ako. Tumango na lamang ako para matapos na yung usapan naming dalawa. Sa totoo lang kasi, ako yung tipo ng tao na hindi kaagad naniniwala sa mga kwento-kwento hanggat hindi ko mismo mararanasan. Maya-maya pa ay dumating naman yung pinsan pa naming isa na tawagin po nating Edmond. Nang nakalapit na nga po ito, ay tinanong niya kami ni Larry kung ano yung aming ginagawa. Pabiro naman itong sinagot ni Larry. Bulag ka ba, insan? Hindi mo ba nakikitang nakaupo lang kami habang nagkukwentuhan? Sabi pa nga po noon ni Larry. Ikaw ba? Ano namang ginagawa mo dito? Tanong pa namin dito. Napakamot naman sa ulong tumingin sa amin si Edmond bago nagsalita. Sinabi nito sa aming dalawa ni Larry na aayain daw sana kami nito dahil may pupuntahan lamang siya at kailangan niya ng kasama. Langya naman to. Kailangan mo pa talagang magsama ng alalay. Abay, iba na lang din yung ayain mo. Uwi ka pa nga ni Larry noon. Nga pala, Sir Dan. Itong si Larry ay nasa mga edad 17 taong gulang na po noon, habang si Edmond naman ay mga 18. Malapit silang magpipinsan kaya naman kung ituring nila ang isa't isa ay parang matalik na magkakaibigan lamang. Sige na mga pinsan, samahan na ninyo ako. May pupuntahan lang talaga ako mamaya eh. Pangungulit pang ang wika ni Edmond. Saan ka ba pupunta? Tanong naman ni Larry. At sa nag-aalanganing sagot ay sinabi ni Edmond na pupuntahan niya ang kanyang nobya. Sige na, samahan na ninyo ako. Minsan lang naman akong humingi ng pabor sa inyo eh. Wika pa nga po nito. At dahil nga sa kanyang kakulitan ay napapayag naman niya kami. Ang usapan namin noon, aalis kami sa baryo bago magtakip silim para naman makabalik na kami kaagad bago sumapit yung alas 7 ng gabi. Nung sumapit na nga yung oras ng usapan namin, ay pinagpaalam ako ni Larry sa mga magulang ko. Pumayag naman sila gawa ng yung sabi naman ng pinsan ko ay malapit lamang kami. Isa pa, sandali lang umano kami at kasama naman namin si Edmond. Matapos nga ng pagpapaalam ay kaagad na rin kaming umalis. Habang naglalakad na kaming tatlo papunta sa bahay ng nobya ni Edmond, ay kung ano-ano yung mga kababalagang kwento ni Edmond. Ayon pa nga rito, kaya raw niya kami pinasama. Dahil nung pauwi raw sa isang pagkakataon ay meron daw siyang naramdamang nakasunod sa kanya sa kanyang daan. Nakikinig lamang ako noon sa kanilang usapan dahil sa hindi naman ako makasabay sa kanilang mga pinag-uusapan. Sapagkat ni minsan ay wala pa akong naranasang kababalaghan, maliban na lamang kung mga kalokohang karanasan ang pag-uusapan, baka pwede pa po akong makasabay sa kanila. Kaya naman ang ginawa ko, nilibot ko na lamang yung aking paningin sa mga nadadaanan naming mga talahiban at niyugan. Hanggang sa napadako na nga yung paningin ko sa isang lalaking nakaupo sa labas ng nag-iisang kubong nakatirik sa gitna ng niyugan. Sandali ko pang tinitigan yung matanda, pero nagulat na lamang ako nang tapikin ako ng pinsan kong si Edmond. Kagad na napatingin ako rito at nagtanong kung bakit niya ako tinapik sa balikat. Huwag mong titigan si Mang Simeon. Ang bali-balita kasi dito sa lugar natin, nayanggaw umano yung matandang yan. Kaya nagkasakit at palagi na lamang nagkukulong sa kanilang bahay. Bulong pa nga po nitong wika sa akin. Tumingin naman ako sa kanya habang nakakunot yung aking noo. Akmang magsasalita pa sana ako, pero mabilis na akong hinila ni Larry at sinabing dalian ng araw naming maglakad at wag nang pag-usapan pa si Mang Simeon.
Tinanong ko naman siya kung bakit wag naming pag-usapan yung matandang yon. Hindi naman kami maririnig ng matanda dahil may kalayuan naman yon sa nilalakaran namin. Akala mo lang yon. Hindi mo ba napapansin kakaiba yung ipinukol na titig sa'yo ng matandang yon? Wika pa nga nila. Nung lilingunin ko na sana yung matanda, marina kong sinabihan ni Larry na wag ko raw lingunin yung matanda at diretso lamang yung lakad. Nagmadali na ngang maglakad si Larry kaya binilisan ko na rin yung aking paglalakad. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalabas sa malawak na parte ng niyugan na iyon. Saktong magtatakip silim na nang makarating kami sa bahay ng nobya ni Edmund. Bahagya pa ngang nagulat ang mga magulang ng nobya nito dahil sa himala raw at nagsama raw siya ng kanyang mga pinsan. Dati-rati kasi ay siya lamang yung mag-isang pumupunta sa bahay nito. Kakamot-kamot naman sa ulong napapangiti yung pinsan ko sa mga sinabi ng mga magulang ng kanyang nobya. At naisip kong baka nahihiya lamang siguro siyang sabihin sa mga ito kung ano nga yung totoong rason at sinama nito kami. O siya, sige. Maiwan na muna namin kayo para makapag-usap kayo nitong anak namin. Wika pa nga ng ama ng nobya ni Edmund. Nag-usap na nga yung dalawa. Samantalang kami naman ni Larry ay kumakain ng chichirya na dinala nga rin ni Edmund habang nakaupo sa nakatumbang punong ginawa ng upuan sa bakuran ng bahay at naghihintay kung kailan matatapos sa pakikipag-usap si Edmund sa kanyang nobya. Sa paglipas naman ng ilang oras ay sa wakas nag-aya ng umuwi itong si Edmund. Tapos na raw silang mag-usap ng kanyang nobya at inaantok na raw ito. Kaya umuwi na umano kami. Ay, grabe naman yan. Hindi malang tayo inayang kumain ng hapunan. Kung alam ko lang na hindi tayo maghahapunan dito, di sana kumain na muna ako kanina doon sa bahay. Sambit pa nga ni Larry habang hinihimas-himas ang kanyang tiyan. Sinabihan naman siya ni Edmund na hinaan ang kanyang boses dahil baka marinig siya ng nobya nito. Nakakahiya at hindi naman kami pumunta doon para kumain. Agaran na nga rin kaming nagpaalam noon dahil sa gabi na rin at madilim na yung daanan. Sinabihan kami ng nobya ni Edmund na magdala raw kami ng sulo. Tumanggi naman si Edmund at nagsabing meron naman kaming bitbit na ilaw. Makaraan nga yung ilang sandali at kapwa naglalakad na kami sa malawak na niyugan. Nakarinig na kami ng panakanakang yabag at para ba yung naglalakad sa gilid ng daanan at palihim kaming sinusundan. Tinanong ko nga yung pinsan ko kung meron ba siyang naririnig. Sinabi naman ng pinsan kong si Edmund na diretso lamang yung lakad namin at wag nang lilingon pa kung saan-saan. Sinabi rin po nito na yun din daw yung kanyang naririnig noong huling pagkakataon na pumunta siya sa bahay ng kanyang nobya. Nilakihan ko na nga rin ang mahakbang ng pako para mabilis na kaming makalabas sa niyugang yon. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla na lang kaming napahinto sa aming nilalakaran sa kadahilan ng napakabilis ng kalabugan ng animoy naghahabulan ang aming naririnig sa hindi kalayuan. Kasunod po nun ay malakas na huni ng nakakakilabot na nilalang. Maya-maya pa ay narinig na rin naming tila may papalapit na ng papalapit sa akin naroroonan namin. Yun po yung mga yabag ng paa na parang naghahabulan. Dahil sa gulat at takot ay kumaripas na po kami ng takbo. Lalo na nga noong marinig ko yung sigaw ni Edmund na bilisan na raw namin yung aming pagtakbo. Habang tumatakbo nga po kami ay grabe yung kabog ng dibdib ko noon. Noong matanaw ko nga yung kubo ng matandang nadaanan namin kanina, sinabi ko sa mga pinsan ko na pumunta kami sa kubong nasa gitna ng niyugan para humingi ng tulong. Dahil pakiramdam ko, anumang sandali ay maaabutan na kami ng kung sino mang nilalang na humahabol sa amin noon.
Kahit kasi hindi ko nakikita ang mga nilalang na humahabol. Grabe na ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Sinigawan naman ako ni Larry na dumiretso lamang ng takbo at wag nang dumaan kung saan-saan pa. Dahil yung nagmamay-ari ng kubong nasa gitna ng niyugan ay ilang buwan na raw na bantog na aswang. Nung nang makalagpas na kami ng kubo, nakarinig na naman ako ng malakas na pagsitsit. At para bang nasa tainga ko lamang ang kung sino mang gumagawa nun. May naramdaman rin akong panakanakang pagbuga ng hininga sa batok. Hindi ko alam kung totoo ba yun o guni-guni lang. At naramdaman ko rin na parang merong kamay na biglang humawak sa balikat ko. At merong mahahaba at matutulis na mga kuko. Hihinto na sana ako para alamin kung sino yung nasa likuran ko. Pero narinig kong sumigaw nga yung pinsan kong si Edmund. "Diretso lang ang takbo. Huwag na kayong lilingon pa." Sigaw pa nga po nito. Kaya abot langit na lang yung takot na naramdaman ko. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalabas sa niyugan na iyon. Nang makauwi na nga kami sa bahay, hindi ko binanggit sa pamilya ko yung naranasan namin. Pero kinabukasan, bigla na lamang akong nilagnat. At nung tignan ko yung balikat ko sa salamin, nakita kong merong kalmot yon. Na para bang kinalmot nga talaga ako ng kung ano dahil sa nangyari. Tinanong nga ng aking mga magulang yung pinsan ko kung saan kami nanggaling at bakit ako biglang nagkasakit. At doon na nga ikwento ni Larry sa mga magulang ko yung mga nangyari. Siguro yung pakiramdam kong parang merong kumalmot sa akin. Totoo pala talagang nangyari yon. Pero dahil napakabilis rin po ng aming takbo, ay hindi po nito ako nagawang mahila. Pumapuruhan ng kanyang pagkalmot. Kaagad naman akong dinala nila nanay sa manggagamot. At matapos nga akong gamutin, sinabi ng manggagamot na siya na umano yung bahalang kumausap doon sa aswang na naglagay ng marka sa katawan ko. Babalaan lang daw niya iyon at kapag hindi nakinig o inulit pa ang kanyang ginawa, ay talagang baka tuluyan na umano niya. Matapos nga po yung mga pangyayaring yon, hindi na ako sumama pang muli sa mga pinsan ko. Dahil sa labis na takot na naramdaman ko. At baka kapag ginawa ko yun ulit, harapan ko na mismong makikita yung aswang at baka hindi na kami makaligtas pa sa pagkakataong iyon. Hanggang dito na lamang po itong kuwento ko. Maraming salamat po. Shoutout po pala kay Mark Ianala, Marlene Besa, Christy Joy, Junko Isa, Jonalyn Limos, Merlita Castor, Angelica Bereso, Mila T, Giliamar Tobalde, Mahiwagang Tiktik, Emmanuel Tatlong Hari, kay Supremo Poxki, kay Solomon Rider, kay Donna Soroy, kay Herin Led, kay Robilin Alba, Hazel Gumban, Maria Cristina Valdivid, Gina Rivera, Christian Mejia, Andrea Santos, kay Richard, kay Resi Madrid, kay Hazel Chanco, kay Hazel Fiesta, kay Net Blanca Flor, kay Armel Sawadhaan, kay Marlilia, kay Mira Kitson, kay Felina Lin, kay Michelle Cedron, kay James Rans Clyde, kay Jenna Maluwig, Marvin Banda, Marilu Balatero, kay Paul Villanueva, kay Liz Liman, Jessel May Libuon, kay Lea ng Tanawan, Batangas, kay Grace Marco, kay Levi Blanca Flor, kay Rayson Yao, Mary Jane Quizon, Marites Nunez, kay Marieta Chodoro, Marvin Magbanwa, April Joy Palek, Neza Alimanya, kay Arvin Tawakal, kay Nicky Jamjam, kay Julius Miguel, kay Chris Henry Berbagal, kay Jihani Christopher Kent E, Joseph Parpan TV, Elena Quinto, Edeline Mina, Cristaling, Jeneline Mangolabnan, Raymond Aligora, Romnick De La Cruz, Grace Marco,
kay Margaret Ancheta, Angelo Panes, Lady Warrior, Arnel Abing, kay Jovena Torres, kay Rafi Custodio, kay Angeline Santos, kay Gilbert Odong, kay Vincent AJ Carilla, kay Figuerero, kay Isaac Bacatano, Spare Drill Chrome, Nimar Hansa, kay John Paul Villadolid, Imelda Reyes, Cassie Pascual, Ronnie Backyard, Rexian, Poging Tech, kay JM Makawili, Karina Lover, Christine Mendez, kay Alex Luxcolsen Lanya, at kay Aero Navarro. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po.